Dinarayo ang probinsya ng Rizal dahil sa magaganda nitong tanawin. Pero maliban sa nature, may isang lugar na sinasadya at ginagawang stopover. Ang Japanese restaurant na ito na kaya raw kumita ng 6 digits kada buwan. Humawak ng mabuti dahil ang road trip gagawin nating food trip. Sino mag-aakala ang isang Japanese restaurant makikita sa mabulubunduking bahagi ng Tanay Rizal? Authentic Japanese food daw ang specialty nila dahil ang kanilang master chef isang pure-blooded Japanese. Dahil authentic Japanese food ang featured business natin today, hindi ako pahuhuli na hulaan ang ilang mga Japanese words. Ano daw to? Naririnig ko to eh. Ay, shitemas. Masarap? Salamat. Ano ba? Teka, hindi. Ay, hindi ko pa narinig to. Tasukete. Ano to? Yung achwete? Ano ba? Tasukete. Teka, ngayon ko lang ito na-encounter, ha? Emergency. Help! Ah! Tasukete. Tara. Alam ko to. Thank you. Kumusta ka? Sumimasen. Welcome. Sumimasen. How are you? Sumimasen. Itadakimasu. Kain na? Ah! Itadakimasu. Yan. Itadakimasu. Yan ang sinasabi ng mga Hapon bago sila kumain. Ito ang paraan nila na magpasalamat para sa nakahaing pagkain. Ang may-ari ng kainang ito na si Maureen, hilig na raw talaga ang Japanese food noon pa man. Nakilala niya ang kanyang asawang Hapon sa Maynila, 20 taon na ang nakakaraan. Dream ko magkaroon ng ramen house talaga. Since passion ko yung magluto, and then siya naman is owner ng Japanese restaurant sa Japan before. So parang pinagano rin na naturuan niya ako paano mag-manage kasi marunong na nga siya. Naging katuwang din ni Maureen sa pagtatayo ng negosyo ang kanyang kapatid na si Chef Sek. Nagsimula raw itong maisakatuparan taong 2015. Medyo challenging at that time kasi mataas yung competition and we are just starting to learn the trade of, Kanto Japanese restaurant. Palipat-lipat daw sila ng pwesto noon para makabenta lang. Yung liit nung income noon, pag-iisipin mo yung nailabas versus kinita, talagang hindi nga lang break-even parang papunta sa negative. After the whole day nung pagod, setup and all, hindi ko alam kung kumita talaga si ate, pero she's happy. Uuwi ka ng happy, pagod, and you're fulfilled. Yung passion and yung pagpupursige ni ate noon, ito na yung sukli ngayon. Makalipas ang 6 na taong pagtiyatiyaga, binuksan nila ang kauna-unahang branch. At para maibigay ang authentic Japanese food, sinisiguro nilang dekalidad at laging sariwa ang kanilang mga sangkap. Well, siguro blessing na rin. We are located here in Tanay. Marami kaming kapitbahay na mga farm, from chicken to pork to beef. Yung every 2 weeks namin na mga dry goods comes directly from Japan. So, in tanto talagang meticulous yung pagpili. Kasi ganun si Master Chef Pag hindi sa kanya pasado yung ingredients, okay lang na wala kaming paninda today. Okay lang na close. Ganon. So, we are making it sure na dapat available lahat ng ingredients namin. Maging sa paghahanda ng mga pagkain, dapat pasado sa kanilang Master Chef. Kagaya lang ng kanilang iba't ibang sushi rolls na mabusising binubuo rito. Isa sa kanilang specialty ang hugis kahon na sushi na tinatawag na hako sushi at ang mga hugis bola na sushi o temari sushi. Huwag din daw palampasin ang kanilang bento set. Kapag napag-uusapan ang Japanese food, hindi pwedeng mawala siyempre ang ramen. Ito raw ang naging pundasyon ng kanilang negosyo. Kaya nakatutok talaga rito ang Japanese Master Chef na si Chef Gino. May hahalin tulad ang paggawa niya ng bawat ramen sa tradisyonal na proseso sa Japan. 15 ingredients that is all homemade.
Our broth, for this is the pork tonkotsu base. Around 24 hour to 36 hour will boil. Ang Pilipino kasi ano siya, likas na yung taste buds niya acquainted sa bursting of flavor. Nagkataon, ganun naman din yung ramen ng Japanese. Dikit siya dun sa panglasang nakasanayan natin. Ay, shoyu ramen. Itadakimasu. Titikman natin ang authentic Japanese ramen. Ito yung nakikita ko. This is pork. Actually, pag pumunta ka sa Japan, hindi pwedeng hindi ka mag-ramen. Diba? Pag hindi ka nag-ramen, huwag ka na pumunta ng Japan, punta ka na ng Timog. Ito na, titikman na natin itong Japanese ramen. Itadakimasu! Sobrang creamy niya. At malasang-malasa ang kanyang ramen. So, tikman naman natin yung kanyang noodles. Wow! Ang lambot na pagkakaluto, saka malasa. So, itong lasa na to, except siguro kung gusto mo spicy, pero generally, the lasa, ito at yung nasa Japan, ay halos pareho lang. Kung meron ka naman ganito wala kang pamasahe papuntang Japan, dito ka na lang kumain dahil para ka na rin nasa Japan. Sa unang pagbubukas ng kanilang restaurant, nahirapan daw silang ipakilala ito sa mga taga Rizal. So nalampasan namin yun through social media. We managed to overcome the low guest arrival by promoting Tanto sa TikTok, sa Facebook. Ngayon, hinahanap at dinarayo na sila rito. Nag-search ako where to eat in Tanay. Tapos, ang gusto ng mga anak ko is Japanese food. Food is good, good value for money. So we're from Valenzuela City. So far, it lived up to our expectations na authentic talaga yung lasa niya. Isang tagumpay para kay Maureen at Chef Sec ang mainit na pagtangkilik ng mga tao sa kanilang negosyo. Patunay daw ito na hindi dapat sukuan ang isang bagay na gusto mo. Sa dinami-dami ng pinagdaanan ko na mula scratch, as in scratch, kasi nasa kanto lang, boot lang. Then eto na. At dahil din sa mga staff, dahil din sa kanila, inspirasyon ko din sila dahil hindi nang magagawa to kung hindi dahil din sa kanila, di ba? Compared to before, I can say, a tenfold times of the income, okay naman na siya. But we are still braving the tide, of this business. This third year, we are actually venturing into a more critical stage. Kasi we are planning, and we are actually not just planning, we are drafting na the contract for our franchise. Walang tatalo sa hilig ng Pinoy sa pagkain. Kaya kahit na pagkaing banyaga pa yan, wala tayong inaatrasan. Mga pagkaing hindi lang panlaman tiyan, pwede ring maging kabuhayan.